Natunto ng GMA News ang tinaguriang Tagaytay Mansion na pagmamay-ari umano ni Vice President Jejomar Binay. Hindi po sa Laurel sa Batangas, gaya ng lumabas sa pagdinig ng Senado, kundi sa Alfonso, Cavite, nakarehistro ang property na ito. Pero ang giit ng kampo ni Binay, naibenta na daw ang naturang ari-arian. Mula sa Alfonso, Cavite, nakatutok live at exclusive si Emil Sumangil. Emil. Mel, taong 1998, nabili raw ng mga Binay ang tinaguriang Tagaytay Mansion dito sa Alfonso, Cavite. Pero ayon sa Municipal Assessor's Office nitong nakalipas na 3 buwan lamang, isang construction company na nakipagtransaksyon sa kanila nagsabing nabili na nila sa mga Binay ang rest house. Mula sa Alfonso, Cavite patungong Tagaytay City proper, bubungad sa paahong kalsada sa bandang kanan ang tinawag ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado bilang Tagaytay Mansion na pag-aari umano ni Vice President Jejomar Binay. Hindi kami hinarap ng security guard ng property. Ang aming nakausap, mga naka-uniforming construction worker na inabutan naming gumagawa raw sa rest house na ito na anilay under renovation. May 3 buwan na raw fine-facelift ang mga structure sa loob. Pero mula sa mason, karpintero at pintor, walang makapagsabi sa amin kung pag-aari ng mga Binay ang rest house. Sa GMA 7 kami. Ito ba yung kay Vice President Binay? Po? Pwede po ba makausap? Ano ginagawa nyo, sir? Inaayos nyo? Ano ginagawa nyo sa bahay? Nagre-repair? Kailan pa ho kayo nagsimula? Pintura lang, sir, o pati structure? Pintura lang. Ito yung kay VP Binay. Ha? Sino po may-ari? Pwede makausap yung ano? Yung caretaker na hapon. Andiyan ba yung caretaker? Ano po? Hindi pa dumadating. Ano po? Hindi pa na dumadating. Yung caretaker? Kayo-kayo lang gumagawa rito? Tropical modern kung tawagin ang disenyo ng rest house na ito na balot ng mga salamin. Ang hardin sa loob, Bali-inspired ang tema. Gawa sa kahoy ang main gate na nakakapit sa sementadong posting binalutan ng mactan tiles. Ang bubungan, gutterless shingle design o yung wala ng alulod. Tad-tad ng Chinese bamboo ang labasan. Ayon sa mga caretaker ng mga katabing bahay bakasyunan, kalat sa lugar na pag-aari nga ng mga Binay ang property. Yung pag nag-meeting yata sila dyan, pasyalan lang yata nila yun. Dati po may gumagawa dyan ngayon, ba't ngayon wala? Ayon kay Mercado sa Senado kahapon, ang isa sa mansyong ito ay bayad kay Binay noong abogado pa siya sa isang naipanalong kaso noon. Ayon sa Municipal Assessor's Office ng Laurel, Batangas, hindi sa kanila nakarehistro ang property na ito, gaya ng unang nabanggit sa pagdinig ng Senado kahapon. Pero nang aming i-verify sa Municipal Assessor ng katabing bayan ng Alfonso, Cavite Rest House, lumitaw sa Real Property Tax Declaration na nakapangalan ng property kay Jejomar C. Binay na may address na Kaong Street, Makati City. 993 square meters ang sukat ng lote na ito na matatagpuan sa Barangay Luksuhin, Ilaya, Bayan ng Alfonso. Base sa Real Property Tax Declaration, nabili raw ng mga Binay noong April 17, 1998 sa isang Cecilia Diwa at taong 2007. Nagsimula ang construction at renovation sa loob nito. Pero ayon sa Municipal Assessor ng Alfonso, nitong nakalipas na 3 buwan lamang, isang construction company ang nakipagtransaksyon sa kanila para mag-ayos ng dokumento at sinabing nabili na nila sa mga Binay ang property. Pero malinaw ayon sa Assessor's Office, di pa raw natatransfer ang titulo at hanggang ngayon nakapangalan pa rin ito sa Vice President. Ang land po nakapangalan po kay BP Jejomar C. Binay, married to Elenita S. Binay. Nag-fill up na po ng bagong sworn statement yung bagong may-ari, sabi na korporasyon, pero hindi pa po siya bumabalik. Siguro ipinaprocess pa po yung transfer. Sinilip ng GMA News sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Binay. Simula sa kanyang 1998 SALN, may nakadeklarang residential property sa Alfonso, Cavite na may nakadeklarang acquisition cost na 3 million pesos. Pero nakasaad dito na nakuha niya ito noong taong 1994 through Acknowledgement of Services and Deed of Cession. Nakadeklara hanggang sa kanyang 2011 SALN ang Alfonso Cavite property. Pero wala na ito pagdating ng kanyang 2012 at 2013 SALN. Ayon naman sa tagapagsalita ni VP Binay na si Governor John Vic Remulla, baka hindi pa raw na ililipat ng nakabili sa kanilang pangalan ng ari-arian. May mga dokumento rin daw ang mga Binay na makakapagpatunay na naibenta na
ng Vice President ang Alfonso Cavite property. Kung sakaling ipapatawag daw, handa raw ang Municipal Assessor's Office ng Alfonso Cavite na makipagtulungan sa pagdinig ng Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.